Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba kundi si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ayan, tatalakayin natin at pag-uusapan ay ang sinabi ni Paolo Avellino na paisip sa mga fans. So yes, critical thinking tayo ngayon. Napakamahiwaga talaga nitong si Paul. Alam mo, ang dami ng changes ni Paul, I believe, no? Pero, andoon pa din yung pagiging misteryoso ni Pau eh. Ayan, ano tayo ngayon? Puzzle, connect to the dots muna. And I'm happy na meron tayong nabuo sa atin pong pagpapuzzle-puzzle na yan sa sinabi ni Pau. And of course, pagkokonekta naman sa sinabi ni Kim, grabehan na talaga. Grabehan yung mga fans, ano. Grabe, pagkadilulo na to. Grabe, and hindi naman kasi masisisi yung mga fans kasi sobrang mahal na mahal sila Kim and Paolo. And super bagay, lakas ng chemistry and nature naman na ng mga fans na i-ship talaga sila at i-push na magkatuluyan silang dalawa. Bilang fan, yun talaga yung gusto natin mangyari. So, yung mga gantong bagay is parang normal na. So ano ba yun? Ano ba yung sinabi kasi ni Pao? And ang sagot naman ni Kim Chiu. Pag-usapan nga natin yan. Pero bago lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo subscribe button natin at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. Huy, ang daming mga good news ha about po sa Kim Pao, daming mga nakakatabang pusong balita. Sana po ay maisa-isa natin yan. Ang dami ko ng assignments, sus ko, ang dami ko ng utang sa inyo. Sensya na kung hindi tayo makapagbatak ng pag-update sa inyo. Ano? Pero bawi tayo guys. Babawi tayo sa uubusan natin yung mga paayuda na yan ng Kim Pao. Anyway, naman ang comment muna tayo from Madam Day Rodriguez. Ayan, shout out po sa inyo. Sabi niya dito, Good AM Gandara. Tinatanong po ninyo kung saan nakuha yung chismis na promo lang ni Pao yung sa kanila ni Kim. Ay, kay Ogie Diaz galing yan. Meron pa nga sinabi yang si Ogie na yan na wala naman daw plano si Pau pakasalan. Si Ogie din, nagsabi na si Kim pumupunta. Si Kim sa bahay ni Paulo. Puro fake news mga sinasabi niyang bakla na yan. Basher din ng Kim Pao yan. Makanuno yan. Tapos, pinapalabas niya na makakimpaw daw siya. Masyadong balimbing yan si Oki. Di ngayon naman, ang bango-bango sa kanya ni Kim at Paolo dahil sa movie nilang My Love Will Make You Disappear. Nakikisawsaw na naman. Kaya ayaw ni Kim magpa-interview ni Kim sa kanya eh. Okay, nasa kanila ni Pau at Kim si Mr. MJ. Mas metiwala sila kay MJ. So, about this, yung tanong ko kasi saan nanggaling yung chismis na yon? Saan napulot ni Ogie? Ano po? Ako wala naman akong problema kay Ogie kasi as a reporter, hindi rin, yes, bias niya si Kim and Paolo. Ano rin siya, yung fan ng Kim Pao, pero ano rin siya, vlogger na nag-i-splok, nag-blind item, mga chika-chika, chismis to the max. Ewan ko. Kaya siguro kahit basta ko ano na lang marinig niya, sasabihin niya, baka ganoon kasi kaya minsan napapagkama ng balimbing. Pero wala akong problema sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. Basta ako, solid naman yung paniniwala ko na forever ang Kim Pao. Hoy, grabehan. Kumakapit talaga ako dyan. And wala akong masamang tinapay pagdating kay Kim and Paulo. Never kong ilalagay naman sa alanganin ng Kim Pao yung magiging bad yung image ni Kim and ni Paolo, which is hindi naman talaga bad yung image nilang dalawa. So, magkakaiba kasi ng style ng vlogging. More ano kasi ako, more on
fan service, ganyan. Si ano naman, si Ogie, parang mix. Fan service plus splook ng mga chika-chika. Kaya ganon. Kaya minsan di nagugustuhan din ng fans yung sinasabi niya. Anyway, ayun nga ang tanong ko, saan niya nakuha yung chismis? Kung hindi naman galing kay Paulo, kay Paulo ba mismo nang galing? Kapag kay Paulo mismo nang galing, nakausap niya si Paulo, nasabi ni Paulo sa kanya wala pa siyang balak magpakasal at hindi niya pakakasalan si Kim, baka maniwala pa ako. Pero kung hindi naman galing kay Pau, kanino nang galing? Sa mga chismoso sa tabi ni Paulo Avellino? Yung hindi naman niya kapamilya? Sino ba nakausap niya? Kapatid, nanay ni Paulo? Ganon? Kapatid ni Pau, mami ni Pau, PA ni Pau? Sino ba nakausap niya kasi? Kung hindi naman yung mga yon at mga chismoso ngalat at chismosa sa tabi-tabi, ay medyo tagilid tayo dyan. And naniniwala kung hindi naman sasabihin ni Paulo na never niyang pakakasalan si Kim or hindi niya pakakasalan si Kim dahil promo lang sila. Hoy, grabe! Grabe naman yun, paka-prank or hindi yun yung pagkatao ni Paulo na sasabihin niya sa ibang tao, ano yung binabackstab niya si Kim? Hindi siya ganon. Hindi class, doon pa lang ang layo na. Fake news na agad kasi hindi ganong klaseng tao si Kim. Si Paolo. Hindi niya ipagsasabi or hindi siya magsasalita ng mga gano'n na masasakit. Masakit yun ha. Hindi ko pa kakasalan si Kim, promo lang kami, wala kong balak pakasalan. Yung mga gano'n, ang sakit nun ha. Hindi gano'n na katalas yung dila ni Paulo Avellino. Gentleman siya, marespeto at mabuting tao. Di siya ganyan. Doon pa lang ang ang off na. Anyway, sabi naman dito ni Madam Maricar, magandang gabi. Maricar Liam, naninira lang ang mga yan, mga basher po dahil sa inggit. Imagine, gagawa ng kwento na negative against kay Kim and kay Pau na pang promo lang daw, etc. etc. Yung mga close friends nga nila at family ni Kim, close na ni Pau. Kung wala yan, hindi magpapapikyan sa family. Meron lang talagang mapanira na ayaw sa Kimpaw Tandem Power Couple. Kasi ang daming mga fans, mayayaman pa ang iba. Super gastos for Kimpaw. Grabe ang fandom ng Kimpaw. Super ang supports. Kaya ang iba inggit, gagawa ng negative, ng kwento para siraan ang Kimpaw. Pero solid ang KP fans. May Discord pa yan na naginawa ni Paulo. Kaya sorry sa mga mapanira, hindi mananalo ang kabutihan sa kasamaan. So doon pa lang sa paggawa ni Paulo Avellino ng Discord ay sorry na lang sa mga bashers. Kasi ayaw ni Paulo papasukin sa buhay niya yung mga bashers. So, sama-sama tayo sa Discord, family, Kimpaw Family. Ayan. Kung si Paolo gumawa ng paraan para hindi po maki-issue sa mga bashers sa atin, so sana ganun din tayo. Wag hayaan na pumasok sa buhay natin ang mga bashers na yan. Kahit naman ano pong gawin ninyo, pangaral, pag-i-explain, di naman makikinig ang mga yan, basher nga trabaho na nila yan. Pagpipilitan nila yung gusto nila. Anyway, dumako naman tayo sa pinakasentro ng ating update ngayong gabing ito. So, basahin nga natin to. Sabi dito, do you see yourself settling down in the near future? So, tanong yan ni Kim kay Pau. Sabi ni Pau, maybe undecided o dyan pa lang. Napaisip na yung mga tao, bakit undecided si Paolo Avellino? Kala ko ba may balak na? And ramdam din naman nila na gusto na rin ni Paolo Avellino. So, bakit undecided? Yan din yung tanong ni Kimi dito. And sabi nga dito ni Paolo, ito yung inamin niya. Sabi niya, mahirap mahirap tansyahin kasi I wouldn't want to get into a relationship just for the sake of having someone beside me. Gusto ko buong buo ako. Kapag pumasok ako sa relasyon or magpapakasal,
or magsisettle down na. Siguro kapag nakapag-computer na ako ng 16 hours a day. Sabi naman ni Kim dito, dapat pala may-ari ng computeran ang mapapangasawa nito. So, about doon sa sinabi ni Pao na pag nakaupo na siya ng 16 hours sa paglalaro po. Gamer kasi to si Paolo. Parehas po sila ni Alden Richards. Kahit may work, talaga naman pong pag-break ay naglalaro yang mga yan. And I think sa interpretasyon ko kaya sinabi yan ni Paula Avellino, gusto niya rin ma-make sure if Kim is okay with that. Baka maigi na nga yung malinaw bago po mag-propose. Hoy, grabihan talaga yun. Ako, alam ko may kanya-kanya tayong paniniwala, pero eto masasabi ko lang, gusto ni Paolo Avellino na ma-make sure na talagang okay lang yon kay Kim Chu, na siya ay always nag-game. 16 hours yun ha, hindi rin biro, ang tagal din nun, 16 hours, pero wag ka. Eto na't pwede na nga magpakasal ang Kim Pao. Yan, magpapakasal na ang Kim Pao kasi ba naman sinabi na ni Kim na okay lang naman yan sa kanya. Huy, grabehan. As long as nandyan pa rin siya sa puso. Huwag kakalimutan na nariyan lang si Kim, nariyan lang ako, ganyan. Kasi kung ito ngayon nakakapagpasaya sa tao, 'di ba? Ito yung libangan niya. Wala naman pong ibang hobby na si Paula Avellino, wala naman na siyang bisyo. Ito na lang talaga game. Ay hihigpitan pa ba? So ibibigay na 'yon ni Kim Chu and yun sagot niya. Kaya pwede na silang magpakasal ngayon din. Charot. Dahil okay kay Kim, pwede na silang magpakasal. Ayan, magpapakasal na po ang Kim Pao dahil na-confirm na ni Pao na okay kay Kim. Charot lang, dilulo ko lang po 'yan. Pero pansin nyo rin ba, very mag-jowa coded yung sagutan ni Kim Chu. Okay lang naman yun sa akin. 'Di ba? Very mag-jowa coded. Kaya sinong hindi po mag-iisip niya na hindi sila mag-jowa, 'di ba? So eto nga, pakinggan nyo po muli. Very mag-jowa coded talaga ang Kim Pao dito. Hoy, grabihan. Magtanggi man, pero ang actions, ang damdamin ng mga mata hindi makakatanggi. Deal breaker sa'yo yun? Not naman buong buhay. Pwede ka naman maging gamer. 16 hours a day? Yes, 12 hours. Kung ano naman yung magpapasaya sa isang tao, parang okay, pero wag mo ko kalimutan na nandito pa rin ako. So, sabi niya naman 12 hours daily 16 ba? hours sabi ko. 12 hours lang. Non-negotiable. Oh, talaga? So hanggang dito lang guys muna aking update. Thank you so much sa inyong pakikinig and marami pa po akong mga magagandang balita sa susunod nating update. Kaya kita-kits tayo sa susunod ko pong video. Ayan, bye-bye. Thank you so much sa pakikitambay.